Good morning! Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. At welcome po sa Kabaka Mo. Ayan. At Kalakbay. Dito po yan sa ating Facebook. Sabot Leia. No? John 6 po tayo ngayon. No? At ang ating reflection ay magmumula dun sa John 6 kwento. No? Ang ating senaryo ngayon kasi sa John 6 yung naglalakbay, yung mga alagad patungo sa isang lugar. At sa kalayuan, nakalayuan ay nakita nila ang Panginoon. Malayo pa lang may natanaw na papunta sa kanila. Natakot sila. Nagpanik sila. And then they realized na ang ating Panginoon, ang siya, dahil sabi nga ng Panginoon, ako ito, sabi ng Panginoon, nagpakilala. And before they know it, sabi nga, sumadsad na, nandoon na sila sa pampang. Wala ng panganib, Ala ng takot, ika nga. Ganun din tayo, most of the time, ang fear natin nagmumula within, kaya parang ang hirap kontrolin pag hindi ka magiging conscious, at kung ano ang gagawin mo, Marami tayong kinakatakot. Yung fear of our journey, yung paglalakbay natin mismo sa mundong nilalakaran natin, habang tayo ay humihinga, nabubuhay, kumakain, natutulog, at kung ano-ano pa, naghahanap buhay, at kung ano, ay yun ang mga takot natin, sa araw-araw na existence natin, Ako siguro experience ko dyan sa fear, Nung kabataan ko kasi, hindi naman kami ganun ka, hindi talaga well off, o hindi naman ganun ka, middle class, hindi rin Mas mababa sa middle class. So, ang laging struggle noon ay paano kakain. Ang mga magulang namin, wala namang pirming trabaho, Ang nanay ko nga, dumating sa puntong tumanggap pa ng labada, At ang tatay ko, nagmaneho ng jeep, Dati, well-off sila. Galing sila ng Ilocos. Yung tatay ko especially, may mga kabuhayan yung magulang, may mga lolo ko na hindi ko naman na inaabot. At nagkaroon ng pang-abuso, siguro sa kung paano kakalingayin yung kanyang kakayahan, Linangin ang kanyang kakayahan bilang isang tao, Ganun din siguro yung nanay ko kasi ang nanay ko, ang balita ko, ayon sa kanya, grade 2 lang ang tinapos niya. Kasi yung nanay ko, parang siya naging kasambahay sa kanilang tahanan, siya ang minanduhan ng lola ko, na maging parang kasambahay. Kaya nga ba yung kapatid kong babae na sinundan ko, ako mainit ang ulo niya doon, sa pagiging nanay, parang yung galit niya, na nanggaling sa lola ko, ibinuhos doon. Kaya nga, sadly, hanggang sa huling punto ng kanyang buhay, hindi sila nagkaayos ng kapatid ko. Meron man medyo hindi ganun ka, hindi ganun ka dikit o kalagkit yung kanilang relasyon. Anyway, yung fear na yun, ako kasi nanggaling nga ako doon. Kaya sa paglaki ko, hindi ko rin lagi kong iniisip yun hanggang sa mag-asawa ako. Nung mag-asawa ko, nagsimula kasi ako wala. Nag-asawa ko hindi pa ako tapos sa pag-aaral. 20 anyos. Yung asawa ko 18. So parang wow. So nung una parang okay lang. Walang masyadong isipin. Nag-asawa siyempre bata. Nakatumira ko sa mga magulang namin, sa magulang ko ng 7 years. At doon makikita lang yung struggle. Kasi diba, at the age of 21, may anak na kami ng asawa ko ni Leia. Di lalo na, dito nagmunat yung mata ko na, uy, kailangan ko na magtrabaho, may maggagatas na, Siyempre, maliban dun sa gatas na nanggagaling sa ina, kukulangin pa rin yun, Kailangan pa rin. So, doon pa lang ay nagsimula na akong mag-isip. Nagsimula ako, nagmaneho ako ng jeep, para kumita. Nagmaneho ako ng taxi, para kumita. At makikita mo na talagang yung hirap, kaya nga yung mga namamasada ngayon, talagang ko yan nararamdaman ko yung kanilang struggle. Hirap niyan. Ang hirap na magmaneho maghapon. Usok, init, lahat yan. Pasahero, kaaway, lahat. Lahat yan, At mamaliitin ka pag ganyan ang hanap buhay mo kasi alam mo na, hindi kasama sa mga alta de syudad na hindi kabilang, Parang ganyan. Hindi engineer, hindi doktor, hindi arkitekto, hindi abogado, jeepney driver. So yun, nagsimula ako doon. At ang hirap. Later on, nung ako ay magbe-23 na, ay nakakuha ko ng trabaho maayos.
Tapos nagtuloy-tuloy naman yan. Hanggang bago ako mag-30. No? So, 7, 8 years ako nagtrabaho. Gandang kumpanya, kapatid. Well provided for, no? So, gano'n, no? So, tuwing may isip ko yun, napunta ako, nalulung ako sa hindi magandang bisyo. No? Every time na magbibisyo ako, minsan may anxiety ako tungkol doon. Paano kaya kung mawala itong tangan-tangan kong pinangahawakan kong ito na magutom ako. Lagi ako nakakakita ng jeep. At lagi kong nai-imagine, what if, no? What if? Mabalik ako doon. Paano na kaya yung pamilya ko? Dahil sa pagluloko ko at pagbibisyo, nangyari. Yung kinatatakutan ko, nangyari. Nawala ako sa trabaho dahil sa pagbibisyo ko. At nabalik ako, no? Sa walang-wala. Hanggang sa dumating yung punto na kailangan ko din tanggapin yung pagmamaneho ng jeep. But this time, yung mamanehowin kong jeep, bulok. So kung imagine, babalik ako. Mas mahirap pa dun kaysa dati lumalabas. Ano ha? So, wala akong magagawa. Pero yung takot ko lagi nandun. Kasi itong jeep na nakuha ko, ang mga kapatid, mga kabaka, 6 na beses ako nang wala ng preno dyan. No? Madalas may pasahero ko. At siguro ngayon ko na-realize sa awa at grasya ng Diyos, hindi ako nakadisgrasya. Hinuhuli yung jeep na yun, no? Dahil hinuhuli ako ng pulis dahil ang kaso ko hindi yung bawal magbaba, bawal magsakay, no? O beating the red light, ano? Ang kaso ko, yung jeep ko bulok, dilapidated. Hindi na daw dapat minamaneho sa labas. So siguro kasama na rin yung pambubuli, no, ng mga nangulisa. So parang yung takot ko sa buhay lalong lumaganap, lalong lumago. Kasi wala naman akong wala akong tangan-tangan, no? Ang tangan-tangan ko lang itong bahay na ito, no? Itong aking tinitirahan ngayon na sa awat tulong din ng Diyos ay napanatili ko kahit ilang beses ko itong inattempt na ibenta. Walang bumili. O may bumibili, pero hindi kami magkasundo sa presyo. So, nakita mo yung takot ko na talagang gusto kong kumapit pero wala akong makapitan. No? Long did I realize, no, na yun ang plano ng Diyos, no? Na bandang huli mawala yung takot ko, di ba? Kumuha ako ng isang FX, nagmaneho ako ng UB Express, no? Sinanla ko tong bahay ko. Yun na naman, takot na naman ako, baka hindi ko matubos. And true and half, no? Nag-struggle ako ng matagal. No, mag-struggle ako ng matagal. At sa nervous ko, baka hindi ko matapos itong bahay ko, yung hulugan, yung utang ko. Ay nataranta ako at nagtagal ako ng 15 taon. Imagine mo, 15 years ang inukol ko sa UB Express. Kaya nga ulit, naintindihan ko no, yung struggle and pain ng mga driver na talagang wala nang pambili ng krudo. So gano'n, no? Naiiyak ako minsan. Kapatid, nakaiiyak ako dahil hindi ko alam kung makaka-boundary ako. Paano yung lupa ako? Di lalo nang na-disgrasya. Wala na kami titiran. Imagine yung fear na yun. Ano? Imagine yung takot na yun. Pero lo and behold, doon sa pangyayaring yun, ay nagkaroon ng pagkakataon para matanggap ko ang Diyos. Dahil sa hirap, dahil sa pain, dahil sa takot, no? Sabi nga, parang, ano ba ang gagawin ko? No? Pero, ang Diyos, hindi nagpabaya, alam mo. Hindi siya nagpabaya. And little, inintroduce niya sa akin ang kanyang kapangyarihan. Katulad yun nangyari ngayon, di ba? Ang takot nila doon sa paglalakbay nila, sa laot, nang dumating ang Panginoon. At, bido na lahat yun. Pero nung una, hindi nila makilala. Ang layo 4 miles ang sinasabi. So, hindi mo ma-distinguish talaga. Kung sino yun, yung layo na yun. Until sabihin ng Panginoon, ako ito. At nagkaroon sila ng kapayapaan. Siguro, ako ganun din. Hindi ko makita ang Diyos sa buhay ko noon. Panahon na talagang hindi ko alam ang gagawin ko. May 3 anak na kami, kapatid. Di ba? Tapos, ano ba? Tapos lahat ng kinatatakutan ko, parang nag-manifest. Parang hindi na ako makakahon. Lalo na nag-manifest yung takot ko. No? Lalo nang na-disgrasya, yung takot ko. No? Sabi nga nila yung fear. Ang fear kasi is false evidence appearing real. No? Yung mga maling nakikita mo, nagiging totoo, nagiging makatotohanan. At sabi nila, pagka lagi mong iniisip ito, ito yung mangyayari nga. Dahil nagiging conscious ka, curious ka, takot ka,
na doon mapunta, doon ka na pupunta, no? Alam mo naman ng demonyo, di ba? Yan ang gawain ng demonyo, no? Kasi, di ba, ang takot natin saan ba nagmumula? Sa ordinaryong tao, di ba? O sa ordinaryong kaisipan. Takot yan sa masikip, takot yan sa bangin, no? Takot yan magsimula ng mga bagay na katulad ng negosyo na parang wala naman tumutunguhan, teka lang sandali, di ba? Takot mamuhunan, takot mangutang, lahat yan ay nagiging resulta ng yung takot natin at hindi tayo maka-move on, ano? Sabi nga nila, future events are already ruined or already ruined. Pagka yung fear, yung meaning ng fear, ano? Dahil sa kakaisip mo, no? Fabricated out of expectation, assumption, and rules. Ayun nga, di ba? Parang napapabricate mo yung napapabricate mo yung mangyayari sa hinaharap. Ang nagkakaroon ng anxiety, no? Magulo ang buhay, no? Kaya siguro ang pwede natin gawin is to have hope, no? Kailangan magkaroon tayo ng hope, no? At ang sino ba makakapagbigay nito? Ang hope ay pwedeng makuha sa pamamagitan, no? Ng pagkapit, no? O pagkalinga o pagtawag sa ating Panginoong Diyos, di ba? Yun lang naman ang pwede natin gawin para ma-satisfy natin at ma-distract natin yung lagi nating iniisip, no? Na walang mangyayari. Paano na ako? Paano na kami? Paano na ang buhay namin? Ano? Sabi nga dito, hope, H, hold, on, P, pain, no? Ends. Sabi niya, hold on because pain ends. Hope. No, natatapos no. So sinasabi ng Panginoon, lahat ng mga nangyayari sa atin ay may katapusan, pati nga ang buhay natin, di ba? So ano pwede natin gawin? Humawak, di ba? Holding on, praying expectantly. Humawak, no? At manalig ng may pag-asa. Parang yan sinasabi, no? Have only positive expectation. Maging positibo. No? Maging positibo sa mga bagay na inisip natin. Lalo na ito kung hindi mabuti at kabubuti natin. At diyan ay nagiging sangkap. Sa pag-asa na yan ay ating Panginoong Diyos. At ang nagiging sangkap din ng fear natin para mawala ay ang Panginoong Diyos. So parang lumalabas isa lang. Ang Diyos ang siyang solusyon sa lahat natin ang pag-aalala. No? Sa lahat ng ating pag-asa, siya ang nandyan. So ano pwedeng gawin natin? Manalig sa Panginoon. Magsimulang makipag-usap sa Kanya. Magsimulang makipagkwentuhan sa Diyos. At bilang isang ama, ako hindi ako nakaranas dito eh. Pero nung makilala ka ang Diyos, sa Kanya ka nagkukwento bilang isang ama at ako bilang isang anak. No? Bilang isang master at ako bilang isang alagad. Parang gano'n, ano? Kailangan i-submit natin ang ating sarili at tanggapin natin na kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa sa buhay natin. Kaya nga itong pagbasa ngayon, no? Ang linaw eh, no? Hindi masyadong binigyan ng emphasis. Basta nakita nila si Lord, sumakay sa bangka at kagad nandun sila. Ibig sabihin, hindi kagad-kagad mawawala yung mga problema natin sa buhay. Pero kung matuto tayong gawing bisita ang Panginoon sa araw-araw nating pamumuhay, sa araw-araw nating pagganap, sa araw-araw nating pagkilos, pakikisama, at paggawa, patuloy na paggawa ng mabuti at pagkapit sa Kanya, ang lahat ng ito ay mawawala. Ang lahat ng problema natin ay magdi-disappear yan. Wala namang hindi. O, di ba? Kaya nga kung ano man yung nangyayari sa atin ngayon, na napakahirap, hindi na natin isa-isa inuli. Mahaba na ako, pero, di ba? Ganun lang kasimple ang sinasabi ng hold on. Di ba? Sa kaya nga yung sinasabi ng gobyerno na higpit pa ng sinturon, nakakapikon na yun eh, di ba? Wala na nga mahigpitan eh, dahil wala na. Halos wala na yung bewang eh, no? Pero, yun eh, pwede natin gawin, no? Yung paghigpit na yun, makakaya natin kung tayo kakapit sa Panginoon. At hindi lang tayo. Sana manawagan tayo. Katulad sa programang ito, nananawagan tayo na lagi tayong manalangin. Para sa mga leader ng bansa, para sa leader ng bansa natin, para sa mga taong walang inisip kung hindi gumawa ng gulo na impluensyado ng masamang spirito ng Diablo. No, nasanay mong wala ito. Sapagkat hindi naman yan magtatagumpal, di ba? Walang lihim na hindi nabubunyag. Sabi nga, lahat ng nasa kadiliman o madilim o yung mga taong gusto sa dilim dahil ayaw mabunyag ang kanilang mga gawain ay mapupunta rin yan sa liwanag kahit ayaw nila. Dahil mamamayani ang liwanag sa kadiliman. Di ba? Tignan mo, isang kwarto, kahit kadilim-dilim yan, isang palito lang ng posporo, isang lighter sindihan mo, maliwanag na.
Ganun ang impluensya ng liwanag. At pwede natin gamitin, no? Yung bagay na yon, o kaisipan na yon, para mapagtagumpayan ang ating buhay. Amen? Ayan ang ating pagdidilay. Napahawa tayo kasi sarap ng kwento nito. No? Out of fear, positive. Out of fear, there is hope. Sabi nga. Now, hold on. Pain ends. Hallelujah. And then, Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Yes, Lord God, maraming salamat na naman sa umagang ito. Totoo po yun, yung takot namin sa kalagayan ng aming estado ngayon, ng aming buhay, lalo na yung mga kapatid namin nasa laylayan, na laging nagre-reklamo sapagkat yun naman ang katotohanan, na hirap sila sa buhay, ay naninikluhod kami sa iyong harapan, Panginoon. Sana magkaroon sila ng pagkakataong umayos naman at gumaan ang kanilang pamumuhay sa lahat ng aspeto nitong buhay na tinatawag namin dito sa mundong aming ginagalawan. Tinataas din namin sa iyo mga leader ng buong mundo. Lahat ng leaders, Panginoon, na may kinalaman sa pagganap, sa kanyang tungkulin, sa pamumuhay at estado ng mga tao, itinataas namin sa iyo. Itinataas din namin at nananalangin sa iyo, Panginoon, na ikaw na ang bahalang magbigay sa kanila ng tunay na mabuting kaisipan na nagmumula sa Espiritu mong banal. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa liwanag, sa pagbibigay mo sa amin ng kaisipang tumawag sa iyo at makilala ka. At sikaping mawala ang mga takot sa aming buhay na siyang naglalong nagpapabigat ng aming buhay sa aming paglalakbay sa mundong ito. Ikaw na ang bahala, Lord God. Gusto ka naming pumasok sa buhay namin. Tulungan mo kami upang ito'y magliwanag. Sa pangalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, sa pananalangin na mahal na Inang Maria, sa lahat ng mga propeta at banal, sa lahat ng naghihikayat at naghahayag ng mabuting balita, kasama na dyan ang kabaka mo, Buat Leia, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Naway dinggin at pakinggan ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. And glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen and amen. O like and share. Mag-comment, no? Para magtulong-tulong tayo. Paano pa natin palalangkanapin ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Bye-bye. Like and share. God bless.